Dear Miss Kay, magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Sabrina, 24 anyos, taga Nueva Ecija. Graduate ako ng Education major in English. Nakapag-take na rin ako ng LET o LET pero bumagsak ako sa unang subok. Hindi ko makakalimutan ang araw na lumabas ang resulta. Habang ang mga klase ko nagpo-post na licensed teacher na sila, ako nasa kwarto. Parang ang bigat ang dibdib ko. Pero mas mabigat ang naririnig ko mula sa sarili kong ama. Sayang ang pinampaaral sa'yo. Hindi niya siguro sinasadya na masaktan ako. Pero tumatak yun sa akin. Pareho kasing guro ang mga magulang ko. Ang dalawa kong kapatid, teacher na rin. Ako na lang ang naiwan. Kaya nang may nag-alok sa akin na mag-apply muna bilang domestic helper sa Hong Kong, hindi na ako nagdalawang isip pa. Hindi ko sinabi agad sa kanila. Ayokong marinig na lalo akong mababa. Isang guro, magiging kasambahay. Masakit pakinggan, pero mas masakit ang manatili sa bahay ng pakiramdam ko. Wala naman akong halaga. Pagdating ko sa Hong Kong, parang ibang mundo. Matataas ang mga gusali at parang lahat nagmamadali. Dinala ko sa apartment ng magiging amo ko. Ang pangalan niya ay Zhao. Unang tingin pa lang, alam ko nang hindi ako magiging komportable doon. Matalim ang mga mata niya. Mabilis din siyang magsalita at hindi ngumingiti. "You're Sabrina?" Tanong niya. "Yes, ma'am." "Here no drama. You work, you follow, no mistake." Wala siyang asawa. Byuda na siya. May isa siyang anak na lalaki. Si Wei, 7 taong gulang. Tahimik lang ang bata. Madalas nga nasa kwarto lang. Sa unang linggo ko pa lamang doon, naramdaman ko na ang pagiging sobrang kuripot niya. Kapag pinapamili niya ako, may eksaktong listahan ng presyo. Pag uwi ko, uupo siya at bibilangin ng sukli. "Why this missing 10 cents? Malamig niyang tanong isang araw. "Ma'am, the total was rounded off." "Next time you check. Every cent is money." Ultimo bariyang hindi ko naman kinukupit, kailangan ko pa rin ipaliwanag. Isang beses, naglakas loob akong magtanong. "Ma'am, can I buy bread? Just as cheap as one." "For what?" "I feel a bit hungry at night." She looked at me. "You eat what I give. No extra." Minsan narinig ko siyang kausap ang kaibigan niya. "This Filipinas." Sabi niya sa Mandarin, pero may halong English. "They come here because they are poor. They should be grateful." Nakatayo ako nun sa kusina. Sanay na ako sa pagmamaliit, pero iba pala kapag sa ibang bansa mo din yon maririnig. Pero may isang bagay na naging liwanag sa araw-araw ko. Ang alaga kong si Wei. Mahina siya sa English. At dahil education graduate ako, natural sa akin ang magturo. Teacher Sabrina nga ang tawag niya minsan habang nagbabasa kami. Napapangiti ako. "I'm not your teacher. But you teach better than my school." Sagot niya. Doon kahit papaano, may bumubulong sa puso ko na hindi sayang ang pinag-aralan ko. Isang Sabado noon ng hapon, may kumatok. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang lalaking nasa 50s. Simple lang suot niya, may uban ng mga buhok, pero maayos pa rin naman ang tindig. "Good afternoon. I am Wei's grandfather," sabi niya. Pinapasok ko naman siya. Doon ko nalaman na siya ang ama ng yumaong asawa ni Madam Zhao. Byudo na rin siya. Madalas pala siyang bumibisita para makita ang apo. Habang tinuturuan ko si Wei magbasa, napansin kong tahimik lang siyang nakaupo sa may sofa. Nakamasid sa aming dalawa. "Your pronunciation is good," sabi niya sa akin nung magmerienda na ang alaga ko. "Thank you, sir." "You're a teacher." "I studied to be one." He looked at me carefully. "Studied?" "Yeah, I failed the exam."
Sagot ko ng diretso. Hindi naman to nagsalita agad. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, "One exam does not define you." Parang may kumurot sa puso ko noon. Sa bahay na puro puna, may taong nagsabi sa akin na hindi ako sukatan ng isang pagkakamali. Mula noon, tuwing bumibisita siya, nagkakaroon kami ng maikling pag-uusap. Isang araw, nadatnan niya akong pinapagalitan na naman ni Madam Zhao dahil kulang ng 5 sentimo ang sukli. "You think money grows on trees?" Sigaw nito. "I'm sorry, ma'am." Tahimik lang ang matanda sa gilid. Pero pag alis ng amo ko, lumapit siya. "You did not steal?" "No, sir," sabi ko. "Then do not bow your head too much." Napatingin ako sa kanya. "It's my job." Umiling siya. "Job is different from dignity." Hindi ko alam noon kung bakit kakaiba ang pakiramdam ko tuwing nandyan siya. Hindi ko iniisip yung edad niya. 50 na siya. Halos doble ng edad sa akin. Pero ang alam ko lang noon, sa isang apartment na malamig, sa isang bansang wala akong kakilala, may isang taong tumingin sa akin bilang tao, hindi bilang Filipina helper. Lumipas pa ang mga buwan sa Hong Kong, unti-unti ko na rin nakasanayan ang lahat, pati na rin ang pag-uugali ng aking among babae. Pero may isang bagay na hindi ako masanay-sanay. Ang kakaibang tingin ng biyanan niyang lalaki sa akin. Si Mr. Go Wei. Kapag naroon siya habang tinuturuan ko si Wei ng English, ramdam ko ang mga mata niyang nakatutok sa akin. Nakatitig, pinagmamasdan lang ako. At doon ako naiilang, Miss Kay. Isang hapon, binabasa ni Wei ang pangungusap na "The sun rises in the east." "Very good," sabi ko. "Now say it clearly." "Your English is very clear." "Even I learn." Napalingon ako sa kanya. "I'm just teaching basic lessons, sir." Tapos tumayo siya. "Basic for you, not basic for everyone." Tahimik si Wei na nagkukulay na ng mga oras na yon. Kaming dalawa na noon ang nag-uusap. "You are very patient," dagdag niya. "Teaching needs patience," sagot ko. Tumingin siya noon sa akin diretso sa mga mata ko. "You are beautiful when you teach." Napatigil ako noon. "Sir?" Ngumiti siya. "You're beautiful, Pinay." Mali ang grammar niya pero malinaw ang ibig sabihin. "I'm just doing my job, sir." Sabi ko na pinipilit pagaanin ang tono ko. "No, you do more than job. You give heart." Anya. Hindi ko alam kung bakit pero uminit ang pisngi ko noon. Hindi ako sanay sa ganoong papuri, lalo na mula sa lalaking mas matanda sa akin ng higit 2 dekada. Mula noon, mas naging madalas ang mga ganoong linya niya. Hanggang isang hapon, habang umiinom kami noon ng tsaa. "Do you have boyfriend in Philippines?" Tanong niya. Nangiti naman ako. "No, sir." Tumango siya. "Good. They don't deserve you." Napangiti ako. "You don't even know them." "I know men." Sagot niya na bahagyang biro sa boses. "Ah, so you're expert?" Tanong ko. Tumawa lang siya. "I just know." "Then you must know women too." Biro ko naman pabalik. Tumingin siya sa akin ng mas matagal. "Not all. Some are still mystery." "Like who?" Tanong ko na binibiro siya. "Like you." Bigla kaming nagkatinginan noon. Hindi ko alam kung lalayo ba ako o tatawa. Pero sa halip, ngumiti lang ako at tumayo. "I'll check on the way, sir." Pero sa totoo lang, may kakaibang kilig na akong nararamdaman noon. May kilig ng gumagapang sa dibdib ko. Mabilis lumipas ang mga buwan. Dumating noon ang Chinese New Year. Abala si Madam Zhao sa paghahanda at isinama niya ako at si Wei sa bahay ng matanda. Mas maluwang ang bahay niya. May traditional na decoration at pulang parol sa pinto. Pagpasok pa lang namin,
Sinalubong na niya ako ng ngiti. Happy New Year, Sabrina. Happy New Year, sir. Habang naglalaro si Wei, tinulungan ko sa kusina ang katulong doon na isa ring Pinay. Nagkakwentuhan pa nga kami at talagang sobrang saya ko noon na may nakausap akong kabayan. Pagkatapos nga ng hapunan, tinawag ako ng matanda sa may sala. Come here, sabi niya. Lumapit naman ako sa kanya. May hawak siya nung pulang sobre. For you. Sir? Your family here. Nagulat ako. Sir, take it. Putol niya, for good luck. Tinanggap ko naman yung sobre at ramdam ko na makapal yun. Thank you, sir. Sabi ko. Open it later. Bulong niya, not here. Nagtaka ako sa tono niya. Pagbalik ko sa guest room na pinahiram muna sa akin para makapagpahinga ako sandali, tsaka ako tiningnan yung sobre. Nanlaki yung mata ko noon. Hindi yun simple. Malaki ang halaga. Halos katumbas na ang isang buwan kong sahod. Agad akong bumaba para hanapin siya. Sir, mainang sabi ko nang makita ko siya. This is too much. Tumingin lang siya sa akin. You deserve it. I cannot accept this. Madam will ask. Biglang naging seryosong mukha niya. Do not show her. She will not understand. Sabi niya, this is from me, not from her. Natigilan ako. But why? Lumapit siya ng kaunti. Because when I see you teaching my grandson, I'm so happy. Napayuko ako noon. Parang tumigil ang mundo ko sa sandaling yun. Narinig ko ang ingay sa labas, ang tawanan sa sala, pero kaming dalawa noon parang may sariling espasyo. You are beautiful, Sabrina. Bulong niya. Not just feast, but in heart. Sir, halos pabulong ko ring sagot. Call me go away. That, sir. Hindi ko alam kung tama ba to, pero hindi ko maikakaila ang init ng kamay niya sa pisngi ko. Nung gabing yon, nagstay kami sa bahay niya dahil late na natapos ang celebration. Kasama ko ang Pinay sa kwarto. Pero bago ako pumunta, hinawakan niya ang kamay ko. Thank you for coming. Sabi pa niya, thank you for the envelope. Sagot ko na may bahid ang kaba. Nung gabing yun, sa unang pagkakataon mula nung dumating ako dito sa Hong Kong, hindi ko naramdaman na mag-isa ako. At habang nakahiga ko, alam ko na may kakaiba sa pagitan naming dalawa. Lumipas ang mga araw matapos ang Chinese New Year. Bumalik kami sa apartment na parang walang nagbago. Pareho pa rin ang routine, gigising ako ng maaga, maglilinis, magluluto at mag-grocery, tas tuturuan ko si Wei. Pero may isang bagay na tahimik na nagbago. Si Wei. Kung dati hirap na hirap siyang bumuo ng mga pangungusap sa English, ngayon magiling na siya. Minsan naririnig ko siyang kausap ang tablet niya. The answer is correct because the subject and verb agree. Dire-diretso niyang sabi. Napapangiti ako sa kusina. Hindi ko akalaing ganoon kabilis ang progreso niya. Isang hapon, umuwi si Madam Zhao mula sa school meeting. Kitang-kita ko sa mukha niyang pagtataka. Wei, tawag niya. Your teacher said you speak very well now. Yes, basing sagot ng bata. I'm top in oral reading. Nagulat pa si Madam. Pagkatapos, tinuro ako ni Wei. Sabrina teaches me every day. Parang biglang tumahimik ang sala noon. Napatingin sa akin si Madam Zhao. Hindi tulad ng dati, wala ang matutulis sa tingin niya. You teach him? Tanong niya. Yes, ma'am. After homework, I help him review. Why you did not tell me? You did not ask, ma'am. Natahimik siya sandali. Tumingin siya sa anak niya na masayang nagkukwento kung paano siya pinalakpakan noon ng teacher niya. Mommy, Sabrina explains better. She makes stories. Nag-i-expect ako noon ng cold response mula kay Madam pero sa halip, bumuntong hininga si Madam Zhao at umupo. Come here, Sabrina.
sabi niya sa akin. Lumapit naman ako, handang mapagalitan kung kinakailangan. Tumingin siya sa akin ng maayos. You improve my son, dagdag niya. I see big change. Thank you, ma'am. He is smart. He just needs guidance. Natahimik siya ulit, na para bang may iniisip. From now on, you focus more on his study. Less heavy cleaning. I hire part-time cleaner. Hindi ako agad nakasagot. Ma'am, I pay you extra. Sabi niya ng diretsyo. Parang may kumurot sa puso ko noon. Para sa pagkakataong to, hindi na sakit, kundi tuwa. Thank you. Halos pabulong kong sabi. Mula nang dumating ako sa bahay niya, ngayon ko lang naramdaman na nakita niya ang halaga ko. Pagkalipas ng ilang araw, dumalaw ulit si Mr. Goey. Habang tinuturuan ko nun si Wei ng reading comprehension, nararamdaman kong presensya niya sa likod ko. Read the paragraph again, Wei, sabi ko sa bata. Pagkatapos magbasa ng bata, pumalakpak ang byudo. Very good, much better. Grandpa, I am number 1 now. Because you have a good teacher. Sagot nito, habang nakatingin sa akin. Naramdaman ko ang pamilyar na init sa pisngi ko. Pagkatapos ng lesson, nagpaalam si Wei na maglalaro sa kwarto. Naiwan kaming dalawa sa sala. I heard from Lee, sabi niya. She said thank you to you. Ngumiti ako. She noticed the improvement. I knew she would. Sagot niya. You shine too bright to hide. Sir, napailing ako at nahihiya. Tumawa naman to. Still shy? A little, pag-amin ko. Lumapit siya at umupo sa may sofa. Medyo malapit sa akin. You know, when you teach, your eyes are different. How different? Alive. Hindi ko maiwasang tumingin sa kanya. You observe too much, sir. I am old. I have time to observe. Biro niya. 50 is not that old. Sagot ko naman. Tinaas niya yung kilay niya. Oh, so you don't think I am too old? Napatigil ako. I did not say that. But you think it. He teased. Napagkakatlabi ako. Sometimes. Tumawa siya ng malakas. Honest, I like that. Tahimik ang sandali sa pagitan naming dalawa ni Sir. Ramdam ko yung tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa kaba o sa kilig to. Sabrina, mas seryoso niya ang tono ngayon. May I ask you something? About what, sir? About us. Parang may kumabog sa dibdib ko noon. There is no us, sabi ko agad, pero hindi matatag ang boses ko. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. There is something. You feel it too, I know. Hindi ako makasagot. You smile differently when you see me. Dagdag niya. And you stare too much. Sagot ko na pilit binabalik ang biro. Because I admire you. I admire your beauty. Admire lang. Hamon ko pa. More than admire. Humigpit ang hawak ko sa unan sa tabi ko. Sir, this is not good. Why? Mahinahon niyang tanong. I work for your daughter-in-law. I'm a free man, Sabrina. Sagot niya, a widower. No wife, no promise to anyone. Napayuko ako. I am younger than you. I know, sabi niya. Exactly. Sabrina, age is number. Respect is choice. Love is decision. Napatitig ako sa kanya. Love? Huminga siya ng malalim noon. Sabrina, can I court you? Parang tumigil ang oras ko noon. Sir, go away. Paalala niya. Go away. Halos hindi ako makapaniwala na nabigkas ko ang pangalan niya. Wait, this is too fast. But for me, it is slow. Sagot niya.
I have been holding this since first time I saw you here. Since when? Tanong ko. Kalahati ang nagugulat, kalahati ang kinikilig. Since the first time I see you here. Natawa ko ng mahina. I am serious, Sabrina. Sabi niya muli. I want to know you. Not as helper, not as teacher, but as a woman. But why me? Bulong ko. I don't know. I like you for who you are. Ramdam kong namumuo ang luha ko, pero hindi dahil sa lungkot. But I'm just a simple girl, sabi ko. And I am a simple old man. Sagot niya at nagkatinginan kami. So, can I court you? Tanong niya ulit ng mas mahina. Hindi ko alam ang tamang sagot. Alam kong komplikado to, pero alam ko ring totoo ang nararamdaman ko. You can try? Sabi ko ng mahina pero malinaw. Hanggang sa unti-unting lumapad ang ngiti niya. I will try. Very hard. Sagot niya. Sa mga sandaling yun, hindi ko na inisip ang edad. Hindi ko na inisip ang sasabihin ng iba. Ang alam ko lang, sa banyagang lungsod na minsang nagpaluha sa akin, may isang lalaking pinahalagan ako. At doon nagsimula ang yugto ng aming kwento ni Goe. Niligawan ako ni Goe ng buong respeto. Walang pangako, walang pilitan. Basta tuwing Sabado, dinadala niya ako ng kung ano-anong pagkain. Sabrina, sabi niya isang gabi, I am not young anymore. I don't want games. I just want to real. I'm not playing. Sagot ko. Then let me love you properly. Tinitigan ko siya. You already do. Bago matapos ang kontrata ko noon, sinagot ko siya. Naging kami. Tuwang-tuwa ko noon nung makita ko siyang ngiting-ngiti. You make me very happy, Sabrina. Sagot niya noon na halos hindi makapaniwala. Hanggang sa dumating yung end ng kontrata ko. Nagpaalam ako kay Madam Zhao. Ma'am, sabi ko sa sala, my contract is ending. I will not renew. I will go back to the Philippines and take my licensure exam again. Tahimik siyang nakikinig. You want to become a teacher? Yes, ma'am. Tumango siya. I understand. You should pursue your career. Thank you for everything. Sagot ko sa kanya. No, Sabrina. Sabi niya, we should thank you. My son improved because of you. Lumapit si Wei na umiiyak. Teacher Sabrina, please don't go. Hikbi niya. Lumuhod ako noon at niyakap siya. I have to go away, but you promise me you will keep reading. I promise. Sabi niya habang pinupunasan ng luha. Habang inaayos ko ang maleta ko, biglang nagsalitan si Madam Zhao. By the way, Sab, sabi niya sa English, kalmadong boses. My father-in-law will travel with you tomorrow. Napatingin ako sa kanya. What? He is going to the Philippines. Why? Gulat kong tanong. Binigyan niya lang ako ng maliit na ngiti. He has a business there. Business? Ulit ko. Yes, several. Parang natulala ko noon. And, dagdag ni Madam, we are not blind, Sabrina. We know he has been courting you. Ramdam kong namula ako noon. Ma'am? Tumawa lang siya. Relax. He deserves to be happy. He is a very kind man. He is. Mahina akong sagot. Don't break his heart. Biro niya. I won't. Sagot ko na halos pabulong din. Kinabukasan nga magkasabay kaming bumiyahe pa uwi ng Pinas. Sa airport pa lang noon, magkahawak ng kamay namin. Are you nervous? Tanong niya. A little. Sagot ko. My family doesn't know everything. Tumingin siya. Ngumiti. I am more nervous. I will meet your parents.
Paglapag namin ng Maynila, hindi agad kami dumiretso sa probinsya ko. I want to take you somewhere first, sabi niya. Dinala niya ako sa isang mamahaling restaurant. Tahimik akong nakatingin sa paligid. Why are you so quiet? Tanong niya. It's my first time here, sagot ko. Ngumiti siya. Get used to it. Don't spoil me, biro ko. Too late, sagot niya. Habang kumakain kami, tinutokso ko siya. So, Mr. Businessman. Tinaas niya yung kilay niya. Who told you? Your daughter-in-law. Then tumawa siya ng malakas. So the secret is out. Why you didn't tell me? Tanong ko. Tapos bigla siyang nagsalita sa maayos na Tagalog. Kasi gusto kong malaman kung mahal mo ko. Kahit wala kang alam sa negosyo ko. Natigilan ako noon. Marunong ka magtagalog? Gulat kong tanong. Yes, sagot niya nang nakangiti. Matagal na. Madalas ako dito. Niloko mo ko? Kunwari kong reklamo. Hinalikan niya ako sa palad ko. Tapos tumawa ng nakangiti. Tinapik ko siya. Go away. I want you to love me. For who I am. Not for money, not for status, just me. Tumingin ako sa kanya ng seryoso. I choose you when I thought you were just a simple widower. Sabi ko. Hindi ko kailangan ng negosyo. Tapos sinawakan yung kamay ko. That's why I'm sure about you. Bago kami dumiretso sa bahay namin sa Nueva Ecija, nagkaroon kami ng sandali na kaming dalawa lang. Sa isang hotel, nagpalipas kami ng gabi. At doon, hindi na iwasan na may nangyari sa amin. Nung halikan niya ako noon, nakaramdam ako ng init at kuryente. Sinulit namin ang gabi noon at hindi ako tinigilan ng matandang yun. Pagkatapos noon, ngumingiti lang kami sa isa't isa. Malinaw ang desisyon namin. Sabrina, whatever happens, I will stand beside you. Pagdating sa bahay, maayos siyang nagpakilala. Sabi ko nga wag muna siyang pumunta, pero pinagpilitan niyang gusto niyang makilala ang pamilya ko. Good afternoon. Sabi niya noon sa mga magulang ko, I'm Goe. Nagulat sila na marunong tong magtagalog. Tahimik lang nila tong pinagmasdan. Takang-taka talaga ako noon dahil walang tumutol sa pamilya ko. Walang nagsabi na matanda na siya, na maaga akong mabubiyuda. Naging okay naman at walang naging problema sa pagkikita ng pamilya ko at ni Goe. Ngayon sa kasalukuyan, pasado na ako sa LET. Licensed teacher na ako. You finally did it. Sabi ni Goe noon habang hawak ang certificate ko. Kakauwi lang niya noon, galing sa Hong Kong. Yes, sagot ko. Hindi na sayang ang pinampaaral sa akin. Never was, sagot niya. Nung last na balik niya dito sa Pinas, sinama niya na ako pabalik sa Hong Kong para bumisita kila Wei. Pagbukas pa lang ng pinto, tumakbo na si Wei. Teacher Sabrina. Hinakap niya ako ng mahigpit. Ngumiti lang noon si Madam Zhao. I passed the exam. Sabi ko dito agad. I knew you would, sagot niya. Tumingin siya kay Goe at saka sa amin. You both look happy. Wika niya sa biyanan niya. We are, sagot naman ito. Minsan ang pag-ibig dumarating sa hindi inaasahang paraan. Sa ibang bansa, sa maling panahon. Pero hindi ako nagsisisi na pinili kong mahalin ang isang matandang lalaki na malaki ang agwat ng edad sa akin. Dahil ngayon, masayang-masaya ako sa buhay ko. Ako po si Sabrina. At ito po ang maiksing kwento ng buhay ko na gusto kong i-share sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Maraming salamat po, Miss Kay, sa pagsalaysay ng kwento ko sa inyong channel. God bless and thank you so much.